Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kababayan. So nandito naman po tayo sa ating isang bidyong reaksyonan. So kayo na lang po ang bahala sa inyong mga komensyon sa ating mapapanood tungkol sa kanilang mga sagot sa nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan, ang Pangulo at ang ating Vice President. So kayo na lang po ang bahalang magkomento tungkol sa bidyong ito. Hindi niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Dahil pumirma po siya ng budget Pag pumirma ka po ng budget at sinabi po niya, binasa niya, page per page, 5,000 pages ang budget. So ibig sabihin, nakita mo yung insertion, pero wala kang ginawa. Usapan doon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-investigate. Dahil ang corruption po ay problema na natin. Noong mayor pa po ako, una po ako naging mayor 2010. Nagahon po yun ni dating Pangulong Aquino. At balik po ako na una po ako naging public official is 2007. Panahon po yun ni dating Pangulong Aquino. Tapos naabutan ko po si dating Pangulong Aquino, President Duterte, ngayon po President Marcos. Nalulungkot po ako dahil ang corruption, usapin na po yan noong panahon ng 2007. Nagklamo na po natin yan mga Pilipino noong 2007. Ini-expect po sana natin sa administrasyon ni Pangulong Marcos noong siya ay maupo bilang presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaabala siya unang-una sa mga tao, sa mga negosyante, and syempre sa kaulanan ng bayan. Pero ang nangyari po ay kabaligtaran. Mas lumala po ang corruption dito sa ating bayan na siya na rin ang naging dahilan sa pinsala sa ating lipunan. At nagdadala din siya ng kahihiyan sa ating bayan, lalo-lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bayan natin. At syempre na yung hindi natin maabot yung kaunlaran na pinapangarap natin para sa ating Pilipinas, mahal na Pilipinas, dahil sa corruption. Unang-una, mabagal. Mabagal yung action ng Office of the President sa corruption. Puro lang po salita ang itagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget. Dahil ang budget ay hinahawakan ng 2 tao lang. At totoo po yun. Wala na pong nangyayaring bangkap. Dahil pinag-uusapan na lang yun at pinag-uhalikan. Pero wala siyang ginawa. Wala lang siyang sinabi. Wala siyang komento. Tapos, nagkaroon ng SONA na palagay ko gusto nilang magpapogi pa sa taong bayan, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapogi, nagsabi na mahiya naman kayo, hindi nila naisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na rin yung sinabi ko na ang korupsyon na nagiging dahilan sa pinsala, sa mga pagbaha, sa perwisyo sa mga tao. At makikita nila
tingnan natin na walang action at walang ginagawa. Meron lang investigasyon, pero palagay ko, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na itong mga congressman na ito, sila yung dahilan ng mga korupsyon sa loob ng House of Representatives. At palagay ko, hindi din niya masabi dahil aabot siya sa sarili niya, sa Office of the President. Yan mga idol, ating pakinggan naman itong sasabihin ng ating mahal na Pangulo sa BBM, no? Sang-ayon ba kayo rito? So kayo nang bahala mag-komento about dito sa video na ating ginagawang ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. So ipagpatuloy natin mga idol. Hindi ko alam na may ganun yung GSIS. Ngayon, since nakita natin na nagka-problema, paano natin ayusin yung problema? Ang solusyon ba ay mag-ban o iba yung gagawin natin? Yun ang question ngayon. Ano yung gagawin natin? Kung hindi ban, ano yung gagawin natin? Malacanang dun po sa GSIS investment po sa isang online game gambling, yung DG Plus daw. Paano po, pero nalugi yung kanilang investment. Isa po ba ito sa mga factor kung bakit may apprehension ang government? No, nothing. I didn't even know about that. Hindi ko alam na may ganun yung GSIS. But no, the revenue side of it is simply not a part of the discussion. Of course, we use that revenue that we are collecting, but that's not really the main point. The complaint against any of these activities is really the social cost. So yun ang pag-aralan natin na mabuti. And that is why we are organizing a I don't know what you call them. Internally, we're calling it a conclave to put all of the interested parties, such as of course, CBCP has been very vocal on their position, so they must be heard. Then we have to hear about from experts on addiction. We have to hear from parents and from teachers as to what the effects are on children. We have to hear from the police what are the effects in terms of criminality. And we really have to examine what are the options. Ano ba talagang policy natin? Again, the Office of the President will give 150,000 for each family that has lost completely yung talagang nasira ang kanilang tirahan. And I have nag-instruct na ako sa DBM na maglabas ng LGSF, local, yung ating LGSF para sa mga probinsya na naapektuhan. Mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Ma'am Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian po. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi rin ni President Marcos. He said na politika lang nga ito and sabi niya, gusto nila akong Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon?
Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila? Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya lagi ako, kahapon din, yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon, at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel 'Di ba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia, siguro. Kasi 'di ba pag ikaw ay hindi siguro, paranoia talaga 'yan. Unang-una, insecure, pangalawa takot, pangatlo paranoia. Kasi ang tao na may bisyo nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya? At sino ang mga tao doon? At yung mga kawani ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganon yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid.